Utos ng Malacanang ang pagdakip sa isang tumatakbong gobernador sa Guimaras. Ginagamit daw niya kasi ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Sa entrapment operation ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, ang gobernadorial candidate sa Guimaras na si Maggie Catso at 3 iba pa sa kasong estafa swindling at paglabag sa Comelec gun ban. Ayon kay PNP CIDG Director Nicolas Torre III, nagpakilala si Catso na tumatakbo bilang independent na pinsan ni First Lady Liza Araneta Marcos. There were reports that the name of the first family is being used diyan sa area ng Visayas ng isang tao na nagpapakilala na kaya niyang mag-influensya para maaprubahan ang mga proyekto at mga promotion and appointments. Sinasabi umano ni Catso na may impluensya siya sa pag-aproba sa mga government project, partikular sa Private Motor Vehicle Inspection Center emission testing application sa Department of Transportation sa halagang 800,000 to 1 million pesos. Isang complainant ang nagbayad sa kanya ng 400,000 pesos noong isang taon para sa emission testing project. Pero hindi ito nangyari at hindi rin naibalik ang pera ng biktima. Kinumpirma naman ng DOTR na hindi konektado sa ahensya ang sospek. Bunsod nito, muling kinontak ng biktima si Catso para umanong ibigay ang balanse. Pumayag naman siyang makipagkita sa kanyang bahay sa Barangay Sabang sa bayan ng Sibunag. Doon na siya inaresto ng CIDG. Huli din ang kanyang katiwala at 2 security detail na miyembro ng Philippine Coast Guard na lumabag naman sa election gun ban. Nakuha sa kanila ang 2 kalibre 45 at mga bala. Ayon kay General Torre, ang Malacanang mismo ang nagpahuli kay Catso dahil sa paggamit sa pangalan ng First Lady. Maggie Catso na nagpapakilala ng very close relative ng First Family based on the directive ng Malacanang mismo that was relayed through the OSETC, Office of the Special Envoy for Transnational Crime, si Ambassador Marcos Lacanilao. Siya ang nagbigay sa amin ng trabaho to, siya ang nagbigay sa amin ng information, at kami ang nag-data. Nananawagan din ng CIDG sa iba pang biktima ng grupo ni Catso na lumapit sa kanila para maidagdag sa isinampang mga kaso sa Provincial Prosecutor's Office sa Guimaras. Para sa agenda, Francis Polve, Bellionario News Channel. Katulad nito, mga kababayan, pinsan ni Liza Marcos, gubernatorial candidate, mga kabombo, dyan sa lalawigan ng Guimaras na pinsan. Ito si First Lady Liza Araneta Marcos ay nahuli raw sa entrapment operation. Alamin natin ang kabuuan ng kwento niyan sa balita ng Bombo Radio Iloilo. diba? Katulad dito, itong babae, pinsan buo ni First Lady Liza Araneta Marcos. Gumawa ng hindi maganda. Pinaaresto, pinakulong. Pero anong sabi ng DDS? Tignan mo, kamag-anak ni Liza. Ang gawain ng kamag-anak niya, hindi gawain ni Liza. Kaya pareho lang yan dun sa, hindi naman Davao yan, Davao del Norte yan eh. Diba? Hindi maganda pakinggan. Na, gawing kasalanan ni Digong na kahit hindi naman niya lugar. Di ba masakit? Pero kayo, tignan nyo, pinsan ni Liza Araneta Marcos, hinuli. Tapos ngayon, kasalanan ng pinsan, dinamay nyo si First Lady. Ganun lang naman eh. Ganun lang naman. Hindi naman niya kasalanan yung ginawa ng pinsan niya, pero binato ninyo kay Liza. Di ganun lang din. Yung 44.4 million sa Davao, na Shabu, hindi naman daw yung Davao kasi Davao del Norte yun. Davao pa rin yun. Ganun lang naman. It's atay. Kung ayaw nyong makapakinig ng hindi maganda, di wag nyo rin gawin sa iba. Meron natin kasabihan nga, kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Ito na. Kinumpirma ng Philippine National Police ang pagkakahuli sa isang kandidato sa pagkagobernador sa lalawigan ng Guimaras sa isang entrapment operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ay si Margarita Maggie Catso ng Barangay Sabang, Sibunag, Guimaras. Si Catso
ay pinsang buo ni First Lady Attorney Lisa Cacho Araneta Marcos. Yeah. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Brigadier General Jack Wangki, Director ng Police Regional Office 6, kinumpirma nito na nadakip si Cacho kasama ang kanyang tauhan na si Cayetano Leal, 48 anyos, residente ng Barangay Misi, Lampunao. Maliban dito, nahuli rin ang dalawang miyembro ng Philippine Coast Guard na sina Marvin Parpan, 31 anyos mula sa Dipolog City at Rico Mailan, 27 anyos mula sa Sandulot, Seattle, Negros Oriental. Ang dalawang Philippine Coast Guard personnel na nakabase sa Masbate ay nagsisilbing personal security ni Katso. Ayon kay Wangki, kinasuhan si Katso at Leal ng swindling, habang ang dalawang Philippine Coast Guard personnel naman ay kinasuhan ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591, kaugnay sa Comelec Gun Ban, patay sa Comelec Resolution number 11067. Ang pagkakahuli kay Katso ay nagdulot ng malaking atensyon, lalo na siya ay may kaugnayan sa First Lady. Patuloy ang investigasyon ng otoridad at inasa magkakaroon ng mga susunod na updates tungkol sa kaso. Diba? Tignan nyo. Ganyan kagaling ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi nga ni BBM sa kanyang statement, galit sila sa akin, galit sila sa akin kasi hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hindi nila ako nahahawakan sa liig, kaya galit sila. Kaya sabi ni BBM, kung may kasalanan ka, walang kaibigan, walang kamag-anak or kapatid. Kapag may kasalanan ka, pananagutan mo, pananagutin kita. Tignan nyo, pinsan buo ni First Lady Lisa Araneta Marcos, nakagawa ng kasalanan. Anong ginawa? Pinaaresto. Diba? Ganun ang dapat presidente. Kapag kamag-anak mo may ginawang masama, paristo mo, pakulong mo, para magtanda. Ganyan kagaling ang presidenteng Bongbong Marcos. Hindi katulad sa presidente ninyo noon, na ulyanin na ngayon, na no, nene. Patayin natin yung 15 kasenador, pasok tayo lahat. Hindi katulad, yung anak at manugang niya sangkot sa 11 billion drug smuggling, walang nangyari. Absuelto. At si Jimmy Guban ang nakulong. At yung ibang kasama ni Jimmy Guban, patay na. Yung isa, nagtatago pa. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, magkaiba talaga si Bongbong Marcos at si Digong. Si Bongbong Marcos, kapag kamag-anak nila, kakilala nila, may ginawang masama, papaaresto ka, papanagutin ka. Si Digong, anak at manugang, sangkot sa drug smuggling, walang nangyari. Walang nangyari. Sabi ni Aster Chowa, dapat pinaaresto si Lustay kasi gumawa ng kasalanan. Paano mo i-aresto yan? Kung mas lakas pa sila sa batas. Tapos gagamitin nila human shield. Sisigaw-sigaw naman yung mga vlogger nila dyan, ang babaho ng hininga. Walang ligo, tapos gaganon-ganon. Tapos manghihingi na naman, tagpiso-piso lang pang tubig ng mga nagrarally. Diba? Ken's TV. Pag mali. Kaibigan, kamag-anak, pag mali, ipaaresto agad. Tingnan nyo, alam nyo ba, tanungin nyo ako, sinong nagpaaresto nun? Si First Lady Lisa ang nagpaaresto nun. Nung pinsan niyang buo. Si First Lady nagpaaresto nun. Tapos pinakalat ng DDS. Kamag-anak talaga ni Lisa, scammer. Pero hindi ninyo alam sinong nagpaaresto nun.